Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Si Lucelia ay nasasabik na may malaking ngiti sa kanyang mukha at nagtanong, "Gusto mo bang makipagkape sa akin?" Yuri, looking at her with a watchful eye, replied, "No thank you. Kakain ako sa trabaho." Matagal na siyang hindi nag-aalmusal sa bahay at gusto ni Lucelia na malaman kung bakit. Siya sinusubukang sorpresahin siya ay nagsabi, "Naghanda ako ng masarap na almusal para sa iyo kasama ang iyong mga paboritong pancake." Mahilig ka sa mga pancake, hindi ba? Sino ang nakakaalam? Marahil ay dadalhin mo ang mga ito sa trabaho. Medyo nagalit si Yuri at sinabing, "Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? Hindi ako nagdadala ng pagkain sa trabaho. Ayokong magmukhang bata na may dalang tanghalian. At saka, hindi naman ako masyadong mahilig sa pancake. Sa trabaho, meron kaming isang magandang cafe kung saan makakain ako ng masustansyang pagkain. At sa palagay ko, itigil mo na rin ang pagkain ng mga pancake na yon para mapangalagaan ang iyong kalusugan." Nagulat si Lucelia at nagsimulang magtaka kung may mali sa kanyang katawan. Humarap siya sa salamin at hindi naman overweight. Habang kinukuha ni Yuri ang kanyang telepono at susi ng kotse, nang hindi man lang tumitingin sa kanya, sinabi niyang, "Aalis na ako. Huwag mong asahan na babalik ako ng maaga. May meeting kami at galit ang amo. Bilang pinakaresponsableng empleyado, susubukan kong pakalmahin siya." Pagkaraan, siya ay umalis at si Lucelia ay naiwang mag-isa na nakatingin sa labas ng bintana at iniisip ang kanyang sinabi. Nagsimula siyang mag-isip kung paano niya gagawing mas masaya ang kanyang umaga. Siguro oras na para mag-alay ng kaunti sa sarili, para gumawa ng bagay na magpapasaya sa kanya. Kaya napagpasyahan niya na para sa kanyang susunod na almusal, maghanda siya ng isang bagay na talagang gusto niya at maglaan ng ilang oras para lamang sa kanyang sarili. Natanto ni Lucelia na, sa edad na 38, nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya ang aktibong kabataang babae noon. Ngayon bilang may bahay, buong araw siyang nagluluto at naglilinis at medyo payapa ang kanyang gawain. Sa halip na gumugol ng oras sa mga beauty salon, kontento na siya sa pangunahing pangangalaga sa sarili sa bahay. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono na ikinagulat ni Lucelia. Sumagot siya at sinabing hello, ngunit sa kabilang dulo ay katahimikan lamang. Nairita si Lucelia at sinabi, "Kung tatawag ka ulit, magrereklamo ako." Tapos galit niyang ibinaba ang telepono. Nakakadismaya ang mga mahiwagang tawag na ito at mukhang walang pakialam si Yuri. Palagi niyang sinasabi, "Ito ay ang mga tao lamang na nagsisikap na inisin ako. Marami akong mga kakompetensya na gustong i-destabilize ako, ngunit hindi ko iyon hinahayaang makaapekto sa akin. Huwag mong hayaang abalahin ka ng mga bagay na ito, Lucelia." Si Yuri ay nakipaglaban ng husto upang makamit ang kanyang tagumpay. Nagsimula siya bilang isang nurse, nagtatrabaho gabi sa emergency room habang nag-aaral at, sa paglipas ng panahon, naging isang doktor. Hindi niya gusto ang ospital kung saan siya nagtatrabaho, ngunit doon niya nakilala si Lucelia na isang pasyente na naging asawa niya. Determinado si Lucelia na humanap ng mga paraan para mapabuti ang kanyang umaga. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang mag-focus ng higit sa kanyang sarili at kung paano siya makakahanap ng maliliit na kagalakan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na pagbabago, tulad ng paggawa ng kanyang sarili ng isang espesyal na almusal at paglalaan ng oras upang tumuon sa kung ano ang talagang kinagigiliwan niya. At kahit na hindi ito namalaya ni Yuri, si Lucelia ay nagsimulang maging mas masaya at mas kumpiyansa. Mabilis na nagpakasal sina Lucelia at Yuri at lumipat sa isang bagong lungsod. Nagsimula si Yuri ng bagong karera bilang surgeon, ngunit ang paghahanap ng tamang trabaho ay naging mas mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Ilang beses siyang nagpalit ng trabaho, sinusubukang mahanap ang perpektong lugar. Sa kabila ng pagiging isang promising na propesyon, hindi pa rin nahahanap ni Yuri ang trabahong pinapangarap niya. Ang pamilya ay nahaharap sa maraming problema sa pananalapi at sa makatuwid, ang pagkakaroon ng mga anak ay tila malayo. Palaging sinasabi ni Yuri, "Lucelia, hindi tayo maaaring magka-baby ngayon. Kung kailangan mo ng maternity leave, ano ang gagawin natin? Kailangan kong magtrabaho ng walang tigil at hindi ako robot."
Si Lucelia, na nauunawaan ang sitwasyon, ay nagpasya na huwag nang ituloy ang bagay na ito at umaasa na ang mga bagay ay bubuti sa hinaharap. Sinuportahan niya si Yuri sa abot ng kanyang makakaya at ipinagpapasalamat niya iyon. Gayunpaman, pinangarap ni Lucelia na magkaroon ng isang kumpletong pamilya na iniisip ang mga masasayang araw na maaari nilang pagsaluhan ng magkasama, malayo sa mga alalahanin na kanilang kinakaharap. Nagbago ang lahat mga 5 taon na ang nakalilipas nang makilala ni Yuri ang isang sikat na surgeon sa isang komperensya. Humanga ang siruhano kay Yuri at inalok siya ng trabaho sa isang kilalang klinika sa kabisera. Nang hindi kumonsulta kay Lucelia, tinanggap ni Yuri ang alok at lumipat sila sa bagong lungsod. Sa paglipas ng panahon, naging mahusay si Yuri sa trabaho, nakuha ang tiwala ng kanyang amo na si Carlos Yuri Navarro at napabuti ang buhay ng kanyang pamilya na may magandang bahay at mga bagong sasakyan. Habang nagsisikap si Yuri, nadama ni Lucelia na nag-iisa sa malaking lungsod. Sa kabila ng mga kaginhawahan, tulad ng tulong sa paglilinis at mga handa na pagkain, na-miss niya ang koneksyon nila noon. Nagsimulang lumitaw ang mga pagdududa tungkol sa katapatan ni Yuri na naging dahilan upang hindi siya mapakali at hindi komportable. Isang araw sinagot ni Lucelia ang telepono at muli, katahimikan lamang ang narinig. "Sinong niloloko? Pag tumawag ka ulit magrereklamo ako." Sigaw niya bago galit na ibinaba ang telepono. Ang mga mahiwagang tawag na ito ay nakakairita sa kanya, ngunit walang pakialam si Yuri. Kinaumagahan, habang naghahanda si Yuri para sa trabaho, napansin niya ang pag-aalala ni Lucelia at sinabi, Lucelia, huwag kang mag-alala sa mga tawag na ito. Siguradong may nagtatangkang manginis sa atin. Mag-focus tayo sa ating kinabukasan at mag-enjoy sa kung ano ang mayroon tayo ngayon." Nagpasya si Lucelia na sundin ang payo at nagsimulang maghanap ng mga bagong libangan upang makaramdam ng kasiyahan. Nag-sign up siya para sa mga klase sa pagpipinta at nagsimulang mamasyal sa parke. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang maging mas masaya at mas nasisiyahan, na natanto na sa kabila ng mga hamon. Sila ni Yuri ay makakatagpo pa rin ng kagalakan sa buhay na kanilang binuo. Nang gabing iyon, nakatanggap si Lucelia ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Taina na nag-imbita sa kanya na maghapunan sa isang restaurant. Si Taina ay nagpakasal sa isang mayaman at huminto sa pagtatrabaho. Si Lucelia, na nag-aalala kung uuwi si Yuri sa tamang oras, ay sinubukang tawagan siya, ngunit walang sumasagot. Nang tumawag siya sa opisina ni Yuri, isang hindi kilalang babae ang walang pakundangan na sumagot. Ngunit nang maglaon ay humingi ng paumanhin nang malaman niyang ito ang asawa ni Yuri. Sinabing abala ito at tatawagan siya pabalik. Naghihinala nagpa siya si Lucelia na pumunta sa hapunan kasama si Taina, humingi ng suporta at payo. Pagdating sa restaurant sakay ng taxi, nakita ni Lucelia si Taina na naghihintay sa kanya. Si Taina ay mas payat at mukhang isang modelo, mahusay na umaangkop sa mayamang buhay. Nang makita niya si Lucelia, tumakbo siya para yakapin ito. "Lucelia, miss na kita. I'm so happy to see you. I have big plans for tonight," sabi ni Taina na may matingkad ng ngiti. Tumawa si Lucelia at sumagot, "I'm happy to see you too. Sumakay ako ng taxi kaya libre akong magpahinga." Si Taina, na may mas malawak ng ngiti, ay nakipagkamay kay Lucelia. "Great! Magiging masaya tayo ngayon. Umupo ka dito sa tabi ko. Oh, and remember to help me talk to the manager about these beautiful couches," she said, full of energy. Kaya naman, nakaramdam ng pananabik si Lucelia. Alam na nangako ang gabing iyon na puno ng balita at mga bagong pananaw. Sa hapunan, nagpa siya. Si Lucelia na sabihin kay Taina ang tungkol sa kanyang mga alalahanin tungkol kay Yuri. Si Taina, na laging maasikaso at matalino, ay nakinig ng mabuti at sumagot, "Lucelia, marahil ay masyado kang nag-iisip. Ngunit, kung gusto mo, maaari nating imbestigahan ito ng sama-sama. Ngayon, i-enjoy natin ang gabi at iwanan saglit ang mga problema." Napangiti si Lucelia, medyo gumaan ang pakiramdam. Siya ay masaya na magkaroon ng isang maunawaing kaibigan at nagpa siya na sulitin ang gabi, na nakakalimutan ang kanyang mga alalahanin. Kahit sandali, ang restaurant ay napaka-komportable at si Lucelia ay nakaupo sa isang komportableng sulok sa tabi ng Taina. "Wow, matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito. Gusto ko ang lugar na ito. Napakapayapa at walang patid," sabi ni Taina, na tumawa ng malakas. Napangiti si Lucelia,
pinagmamasdan ang masiglang enerhiya ng kaibigan. Si Taina, na may edad na 34, ay puno ng buhay, habang si Lucelia sa 38 ay nakadama ng kaunting pagod at reserba. Gayunpaman naging matalik silang magkaibigan. Habang kumakain sila ng hapunan at umiinom ng alak, patuloy na nagkukwento si Taina tungkol sa kanyang mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Binanggit niya ang kanyang mga paglalakbay ng detalyado, na halos nakikita ni Lucelia ang mga lugar na inilarawan. Si Taina ay isang kaakit-akit na tao, palaging masigla at nagpapahayag. Si Lucelia naman ay mas kalmado at mas nagmumuni-muni. Nag-usap at nagtawanan ng dalawa ng ilang oras at nakadama ng maluwag na ginhawa si Lucelia. Pagkatapos tumingin si Taina kay Lucelia na may seryosong tingin. Lucelia, parang may nag-aalala sa'yo. Problema ba sa kalusugan, depression, o may kinalaman sa asawa mo? Nag-alinlangan si Lucelia ngunit nagpa siya na ibahagi ang kanyang mga alalahanin. It's about Yuri. I feel like something isn't right between us. I have a feeling na baka interesado siya sa ibang babae, pero wala akong proof. Feeling lang. And my intuition is usually right. Nakinig ng mabuti si Taina habang pinag-uusapan ni Lucelia ang tungkol sa mga huling pagdating ni Yuri, mga kakaibang tawag sa telepono at ang kanyang pag-uugali sa malayo. Pagkatapos magbulalas, medyo kumalma ang pakiramdam ni Lucelia. Siguro nag-e-exaggerate ako dahil sa pagkabagot. Kailangan kong humanap ng makakaabala sa sarili ko. Ani Lucelia na pilit na kinukumbinsi ang sarili, ngunit hindi ngumiti si Taina. Lucelia, pinagkakatiwalaan ko ang iyong intuisyon. Siguro hindi lang ito sa iyong ulo. May kilala akong napakahusay na tiktik na makakatulong sa iyo na matuklasan ang katotohanan. Mahal ito, ngunit maaaring ito ang kailangan mong makatiyak. Mungkahi ni Taina. Naisip ni Lucelia ang alok. Matagal na silang magkasama ni Yuri, palaging sumusuporta sa isa't isa. Ang pagkuha ng isang tiktik ay tila isang matinding hakbang, ngunit ang pagdududa ay lumalaki sa kanyang puso. Pagkatapos ng isa pang baso ng alak, nagpasya si Lucelia na kailangan niyang pakalmahin ang kanyang isip. Pag-iisipan ko, Taina. Salamat sa pakikinig at pagsuporta sa akin, sabi ni Lucelia. Sabay yakap sa kaibigan. Ngumiti si Taina at nakipagkamay. We're in this together, Lucelia. We're going to find out the truth, no matter what it is. Nang gabing iyon, umuwi si Lucelia na may plano. Alam niyang kailangan niyang makausap si Yuri para linawin ang lahat. Dahil determinadong matuklasan ang katotohanan, handa si Lucelia na harapin ang kanyang mga takot at humanap ng mga sagot. Sa pakiramdam na ang pagkuha ng isang tao na magbantay kay Yuri ay maaaring masira ang tiwala sa pagitan nila. Nagpasya si Lucelia na maglakad-lakad upang alisin ang kanyang ulo. May lakad lang ako at babalik ako agad, sabi niya. Tumayo at lumabas ng restaurant. Ang malamig na hangin sa gabi ay nakatulong sa pagpapatahimik ng kanyang mga iniisip. Nang babalik, nasana siya sa restaurant. Narinig ni Lucelia na may tumatawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay nagulat siya nang makita niya ang isang pamilyar na mukha na hindi niya inaasahang makikita niya doon. Hadad? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Nang makita ni Lucelia si Hadad, ang dati niyang kasintahan sa high school, nagulat siya at natuwa. Niyakap siya ng mahigpit ni Hadad na nagpabalik ng maraming alaala sa nakaraan. Siya ang kanyang dakilang mahal sa panahon ng paaralan at silang dalawa ang pinaka-pinag-uusapang mag-asawa noong panahong iyon. Ngunit pagkatapos pumasok si Hadad sa serbisyo militar at nabigong pumasok sa universidad, naghiwalay ang kanilang mga landas. Nang matapos niya ang kanyang serbisyo, hindi na siya bumalik sa lungsod at lumipat ang kanyang mga magulang sa ibang bansa, dahilan upang mawala ng pakikipag-ugnayan sa kanya si Lucelia. Bagaman masakit ang paghihiwalay, lumipat si Lucelia, nakilala si Yuri at bumuo ng isang buhay kasama niya. Ngayon biglang nandoon si Hadad sa harapan niya. Please let me go, sabi ni Lucelia na nakatulala pa rin sa pagkagulat. Hindi ako makapaniwala na dito tayo magkikita, kiit ni Hadad. Kailangan mong maghapunan kasama ako. Ipinaliwanag ni Lucelia na kasama niya ang isang kaibigan at natapos na niya ang pagkain. Mag-aalala ang asawa ko, sabi niya. Nang marinig ito, napabuntong hininga siya ni Hadad. Okay lang kung busy ka ngayon, sabi niya. Pero gusto talaga kitang makausap. Pwede ba tayong magkita bukas? Nag-alinlangan si Lucelia. Hindi ito isang romantikong petsa, isang pagkakataon lamang upang makausap ang isang matandang kaibigan. Sa wakas, pumayag siya.
at nagpalitan sila ng mga numero ng telepono. Nang bumalik si Lucelia sa restaurant, napansin ni Taina na may kakaiba. Ayos na ba ang lahat? Tanong niya. Oo, nakilala ko ang isang matandang kaibigan sa labas. Sagot ni Lucelia, sinusubukang itago ang kanyang pagkalito. Nang gabing iyon, hindi mapigilan ni Lucelia ang pag-iisip tungkol sa pakikipagkita nila kay Haddad. Alam niyang kailangan niyang sabihin kay Yuri, ngunit ayaw niyang magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Nagpasya siyang maghintay at tingnan kung ano ang magiging takbo ng pag-uusap nila ni Haddad sa susunod na araw. Dumating ang sumunod na araw at kinabahan si Lucelia. Nang matagpuan niya si Haddad, para siyang kaakit-akit na binata gaya ng dati. Ilang oras silang nagkwentuhan, inaalala ang mga pakikipagsapalaran at pangarap ng kanilang kabataan. Ipinaliwanag ni Haddad na dumadaan lang siya sa lungsod at na-miss ang nakaraan. Napagtanto ni Lucelia na masaya siyang makita siyang muli. Ngunit alam niya na ang buhay nila ni Yuri ay napakahalaga para ilagay sa panganib. Nagpaalam sila ng maayos na nangakong makikibalita. Sa pag-uwi gumaan ang pakiramdam ni Lucelia. Sa halip na mag-alala tungkol sa mga hinala at kawalan ng katiyakan, nagpasya siyang tumuon sa pagpapatibay ng kanilang relasyon kay Yuri. Sa isang mas malinaw na pag-iisip, natanto ni Lucelia na ang katapatan at pagtitiwala ay mahalaga para sa kanyang kasal. Handa siyang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanya. Nang bumalik si Lucelia sa mesa kung saan naghihintay sa kanya si Taina, ang pag-uusap ay tila medyo mapurol. Nagulo ang isip ni Lucelia sa pakikipagkita kay Haddad. Hindi nagtagal, nagpasya ang dalawa na umuwi at sumakay si Lucelia ng taxi. Bago umalis, sumigaw si Taina, "Kung kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng isang tiktik, umasa sa akin." Kinabukasan, late na nagising si Lucelia at napagtanto niyang nakaalis na si Yuri ng bahay. Nang bumalik siya mula sa restaurant noong nakaraang gabi, wala pa rin siya sa bahay at natulog siya nang hindi siya hinihintay. Narinig niya ang pagdating niya, ngunit hindi nagtagal ay nakatulog siya at kinaumagahan, umalis na siya nang hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi nakita ni Lucelia ang punto ng paggising ng maaga para magpaalam. Nagpadala siya sa kanya ng mensahe na nagsasabing may kadate siya sa isang kaibigan sa gabi, ngunit hindi siya tumugon nang sinabi nitong, "Okay." She grumbled, "Why bother answering kung wala kang pakialam?" Ginugol ni Lucelia ang araw sa paghahanda para sa kanyang pakikipagkita kay Haddad. Ilang beses na pinalitan ang kanyang damit at inaalagaan ang mga detalye ng kanyang buhok na para bang siya ay nasa isang romantikong petsa. Tumawag siya ng taxi at sa kabila ng traffic maagang dumating ng 15 minuto sa restaurant kung saan nakita niyang naghihintay na si Haddad sa mesa. Kitang-kita niyang tensyonado siya, ngunit nang makita niya si Lucelia, isang nakakagaan ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nang makalapit si Haddad ay bumangon ito at niyakap siya, na nag-iwan kay Lucelia na kinakabahan at puno ng pagdududa sa susunod na hapunan. Umupo sila sa mesa, nag-order ng kanilang mga pagkain at nagsimulang mag-usap. Nagsalita si Lucelia tungkol sa kanyang pagpapakasal sa isang respetadong doktor, habang isiniwalat ni Haddad na hindi pa siya nag-asawa. Ang malungkot at malalim na tingin ni Haddad kapag pinag-uusapan ito ay nagparamdam kay Lucelia na parang may pananagutan siya sa kanyang kalungkutan. Pagkatapos ng isang baso ng alak, nagsimulang mag-relax si Lucelia. Naalala nila ang kanilang mga araw sa pag-aaral, natatawa sa mga nakakatawang sitwasyon, at nagsimula siyang maging mas komportable na para bang bumalik siya sa isang pamilyar na lugar. Maayos ang takbo ng usapan hanggang sa bumalot sa kanila ang isang awkward na katahimikan. Pagkatapos, binasag ni Haddad ang katahimikan sa pamamagitan ng isang tanong na ikinagulat ni Lucelia. "Naisip mo na ba kung ano ang magiging buhay natin kung hindi tayo naghiwalay?" Natakot at medyo kinakabahan si Lucelia. "Why think about it? It didn't work, so why think about something na hindi pwedeng mangyari?" Sagot niya. Si Haddad, na may taus-pusong tono ng boses, ay nagsabi, "Nagplano kami ng napakaraming bagay ng magkasama at iniisip ko pa rin ito hanggang ngayon." Lumingon sa malayo si Lucelia at nagpaliwanag, "Naiisip ko rin iyon minsan. Nang makilala ko si Yuri, may mga bagong damdamin na lumitaw, ngunit ang pagmamahal para sa iyo ay nandoon pa rin, sa kaibuturan ng aking puso. Sa ilang sandali, sinubukan kung huwag isipin ang tungkol sa iyo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimula akong mag-isip kung nabubuhay ba ako sa buhay na talagang gusto ko." Habang nagpupumigla si Lucelia sa mga kaisipang ito,
Naalala niya kung paano niya pinili si Yuri sa kanyang sariling malayang kalooban. Ngunit nitong mga nakaraang araw, hindi siya masaya sa kanyang kasal at naghinala na maaaring hindi tapat si Yuri. Kung naging tapat siya, marahil tama ang pinili niya. Kung hindi, baka hindi na niya ito kailanganin. Tumingin si Lucelia kay Hadad at bumuntong hininga. Tama ka, Hadad. Maaring iba ito, ngunit ang mga bagay ay naging tulad nila. Walang saysay na pag-isipan kung ano ang maaaring mangyari. Natutuwa akong makita ka, ngunit malapit ka nang umalis. Ikaw ay isang kaaya-ayang alaala, ngunit iyon na. Namutla si Hadad at, napunong-puno ng emosyon, ay nagsabi, ayokong kalimutan ang anumang mayroon tayo. Hindi kita nakakalimutan. Lagi, kitang minahal. Ikaw lang ang para sa akin at hindi ako nagmahal ng iba. Sa tingin ko, nagkita tayong muli hindi sa pagkakataon, kundi sa tadhana. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang lumipas ang pagkakataong mayroon ako. Si Lucelia, sa pagtibok ng kanyang puso at luha sa kanyang mga mata, ay umiling. Hadad, may asawa na ako. Yun lang. Hindi ko na alam kung ano pa ang masasabi ko sa'yo. Si Hadad, na humawak sa kamay ni Lucelia, ay iginiit. Pag-isipan mo sana ang sinabi ko. Mukhang hindi ka nasisiyahan. Hindi dahil sa kawalan ng pera o problema, sa kalusugan, kundi dahil hindi ka pinapakinggan. Kaya kitang pasayahin. Lagi akong nasa tabi mo. Mahal na mahal kita. Kung magbago ang isip mo, tawagan mo ako. Kung nasaan man ako, sasagutin kita at susunduin kita kung kinakailangan. Bagsak ang puso at luha sa kanyang mga mata. Umuwi si Lucelia, sakay ng taxi na iniisip si Yuri. Bagaman tiniyak sa kanya ni Hadad na mababago niya ang kanyang buhay kung gugustuhin niya, ayaw ni Lucelia na sirain ang kanyang kasalukuyang buhay ng hindi lubos na nakatitiyak. Pagdating sa bahay, nagpasya siyang tawagan si Taina, determinadong tuklasin ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa at sa kinabukasan ng kanilang pagsasama. Hello, tingnan mo, naisip ko na ang iyong alok at gusto kong makausap ang tiktik na iyong binanggit. Pagod na talaga akong hindi malaman ang totoo. Kinabukasan, tinawagan niya ang detective at nag-set up ng meeting. Pumunta si Lucelia sa kanyang opisina kinabukasan. Pagdating niya, nakita niya na ito ay isang maingat na lugar, na walang karatula sa pintuan, sa isang ordinaryong gusali. Parang gustong ilihim ng tiktik ang lahat, na para bang mga itinalagang tao lang ang nakakaalam kung saan siya hahanapin. Pumasok si Lucelia at nakita niya si Giorgio, isang seryosong tiktik na may simpleng mesa sa harap niya, kung saan may lamang itim na folder at panulat. Nakangiting pakilala ni Giorgio. Pinagmamasdan si Lucelia na may interes. Karaniwan siyang gumagawa sa mga kaso ng mga mayayaman na naghahanap ng nawawalang mga anak o hindi tapat na asawa, kaya't si Lucelia, sa kanyang katamtamang hitsura, ay tila iba. Ngunit tiniyak ni Taina sa tiktik na talagang kailangan ni Lucelia ng tulong at kayang bayaran ito. Kaya naman pumayag si Giorgio na makinig sa kanya. Nang tumingin kay Lucelia, napansin niya ang isang pagkakahawig sa kanyang namatay na kapatid na babae na nagpakilos sa kanya at nagpasya siyang tumulong marahil nang walang gaanong paniningil. Naririnig kita, seryosong sabi ni Giorgio. Medyo kinabahan si Lucelia. Hindi alam kung saan magsisimula. Paano ako hihingi ng pabor na ganyan? Dapat ba niyang pag-usapan kaagad ang tungkol sa pagbabayad? Sorry, hindi ko alam kung saan magsisimula. Nag-aalangan niyang sabi. Ngumiti si Giorgio para pakalmahin siya. Let's do this, mungkahi niya. Tell me what's going on. Bakit kailangan mo ng detective? Huminga ng malalim si Lucelia at nagsimulang magpaliwanag. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang mga pagdududa at kawalan ng kapanatagan sa kanyang kasal at kung paano siya naghinala na maaaring niloloko siya ng kanyang asawang, si Yuri. Kailangan daw niya ng pruweba para malaman niya kung ano ang gagawin sa kanyang buhay. Si Giorgio ay nakinig ng mabuti na nagsusulat ng mga tala habang nagsasalita si Lucelia. Got it, sabi niya nang matapos siya. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Kailangan ko ng ilang impormasyon tungkol sa iyong asawa, kung saan siya nagtatrabaho, ang kanyang mga oras, mga lugar na kanyang pinupuntahan. Makakatulong ito sa amin na masubaybayan ang kanyang mga paggalaw. Ibinigay ni Lucelia ang lahat ng kinakailangang detalye. Tiniyak ni Giorgio, nasisimulan niya kaagad ang investigasyon at makikipag-ugnayan sa anumang balita. Medyo gumaan ang pakiramdam, nagpasalamat si Lucelia sa kanya at umalis sa opisina
na ngayon ay umaasa na sa wakas ay makikita niya ang katotohanan. Medyo nataranta si Lucelia at tuluyang nakalimutan na ang kaarawan ng kanyang asawa ay sa Sabado. Nang umuwi ng maaga si Yuri, nagulat si Lucelia nang makitang nandoon na siya. "Wow, ang aga mo ngayon," bulalas niya. Kumunot ang noo ni Yuri, curious. Sana walang nangyaring masama, anya. Sinubukan ni Lucelia na ipaliwanag. Walang espesyal, isang operasyon lang ang nakansela. Mukhang nairita si Yuri at nagtanong, "At bakit sa tingin mo ay may mali dahil nakauwi ako sa oras?" Habang sinusubukang pakalmahin si Yuri, hindi maiwasan ni Lucelia na isipin ang tungkol sa pakikipagkita sa detective. Pakiramdam niya ay nasa tamang landas siya tungo sa pagtuklas ng katotohanan at sa paggawa nito, sa wakas ay makakatagpo siya ng kapayapaan at kalinawan para sa kanyang kinabukasan. Nalungkot si Lucelia sa naging reaksyon ni Yuri. Ngunit nagpa siya na ipagpatuloy ang pagsasalita. "Lagi mong sinasabi sa akin ang tungkol sa trabaho mo. Naisip ko na dapat nating ibahagi ang mga bagay na ito," sabi niya. Yuri tried to calm down and explained in a softer tone. "Wala naman akong ginagawang masama. Pagod lang ako. Marami akong trabaho at wala akong libreng oras tuwing weekend." Huminga ng malalim si Lucelia at sinusubukang manatiling kalmado, mabilis na nagtanong, "Naiintindihan ko, ngunit kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Ang iyong kaarawan ay sa Sabado. Mayroon ka bang anumang mga plano?" Natahimik. Sandali si Yuri. Nagpatuloy si Lucelia, sinusubukang hindi mukhang kinakabahan. "Nakalimutan kong sabihin sa'yo na inimbitahan ko ang ilan sa iyong mga kasamahan mula sa klinika. Pupunta sila sa isang maliit na party na ino-organize ko." Tumingin siya kay Yuri. Napansin na tila nagulat ito. Ngunit nagpa siya na maging matiyaga upang mas maunawaan ang sitwasyon. Excited at medyo kinakabahan si Lucelia sa birthday party ni Yuri. "Ilang tao ang pupunta dito? Ano ang dapat kong ihanda?" Nag-aalalang tanong niya. Tiniyak siya ni Yuri na sinabing magkakaroon sila ng silid para sa humigit kumulang 15 o 20 katao. Sa desisyong iyon, tahimik silang natulog. Sa mga araw bago ang party, naghanda si Lucelia ng maingat. Nagpunta siya sa beauty salon, nagpakulay ng buhok, nagpagupit ng kaunti, nagpamula ng kuko, at nagpa-eyelash extension pa para magmukhang perpekto. Nang makita siya ni Yuri noong bisperas ng kanyang kaarawan, nabighani siya. "I've never seen you so stunning," puri niya, na nagmumungkahi na magsuot siya ng damit na binili niya at hindi pa nasusuot. Natuwa si Lucelia sa papuri at tinanggap ang mungkahi. Sa araw ng party, si Lucelia ay nababalisa sa pag-iisip tungkol sa tawag ng tik-tik na naka-schedule para sa susunod na linggo. Sinikap siyang pakalmahin ng kanyang kaibigang si Taina, sinabing magiging maayos ang lahat, ngunit nag-aalala pa rin si Lucelia. Nang dumating ang Sabado, nakita ni Lucelia na naayos na ni Yuri ang lahat. Ang bahay ay pinalamutian, ang mga bisita ay dumating, at ang kapaligiran ay puno ng kaguluhan. Sa panahon ng salusalo, naramdaman ni Lucelia na medyo wala sa lugar ang mga bisitang hindi niya lubos na kilala. Naisip niya kung bakit pinili ni Yuri na sa bahay lang mag-party kaysa sa restaurant. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nasangkot siya sa party. Umagos ang champagne at umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong bahay. Nang maglaon, nagpasya si Lucelia na magpahinga sa kanyang silid upang magpahinga ng kaunti. Habang nakatingin sa salamin, napabuntong hininga siya sa pag-aakalang nagniningning siya sa kanyang damit. Ngunit may napansin si Yuri na kakaiba sa kanyang mga mata. "Anong problema sa mata mo, Lucelia?" Tanong niya na may pagtataka. Si Lucelia, na nalilito rin, ay binanggit ang mga eyelash extension na mayroon siya. Nalungkot si Lucelia sa komento ni Yuri tungkol sa kanyang hitsura. Sinubukan niyang huwag mag-react sa harap ng lahat at umatras sa kanyang silid, kung saan parang gusto niyang umiyak at bawiin ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya upang maghanda. Gusto niyang tanggalin ang kanyang alahas, guluhin ang kanyang buhok, at tanggalin ang kanyang eyelash extension. Ngunit huminga siya ng malalim at kinontrol ang sarili, determinadong hindi magmukhang tanga sa harap ng mga bisita. Pagkatapos kumalma, bumalik si Lucelia sa silid. Doon nakita niyang masiglang nakikipag-usap si Yuri sa isang babaeng hindi niya kilala. Ang babae ay may mahaba, maitim na buhok, kulay balat na balat, at nakasuot ng napakalantad na damit. Nagulat si Lucelia sa kapangahasan ng kasuotan at kung paanong ang babae ay tila ganap na kalmado sa loob nito. Habang nanonood siya, nakita ni Lucelia si Yuri nang ngumiti at tumingin sa mga mata ng babae,
habang tumatawa at gumagalaw ng mapangakit. Gumalaw ang damit ng babae habang nakayuko. Bumungad ang higit sa inaasahan ni Lucelia. Wala pa siyang nakitang ganoon kapangahas noon at naguguluhan siya sa eksena. Iniisip kung naiintindihan ba talaga niya ang nangyayari doon. Napansin ni Lucelia na nakatitig si Yuri sa isang dalaga na may maitim na buhok at ito ang naging dahilan ng pag-usisa niya. Ang babae ay isang katrabaho lamang, ngunit siya ay tila mas kaakit-akit kaysa sa iba pang mga bisita. Hindi makatiis. Lumapit si Lucelia kay Yuri at nagtanong, "Sino ang babaeng iyon? Nagtatrabaho ba siya sa iyong klinika?" Sinubukan ni Yuri na ibahin ang usapan na nagkunwaring hindi niya naiintindihan ang tanong, ngunit hindi sumuko si Lucelia. "Sino siya? Sabihin mo." Giit niya na lalong naghinala sa reaksyon ng asawa. Sa wakas, inamin ni Yuri na ang dalaga ay si Gina, isang doktor sa klinik. Nagpatuloy si Lucelia sa pagtatanong na gustong malaman pa ang tungkol sa dalaga, habang si Yuri naman ay tila lalong kinakabahan. "Bakit ka ba nagkakaganyan? Kasamahan mo lang." Sinubukang ipaliwanag ni Yuri, ngunit may naisip si Lucelia na kakaiba. Tila napakabata pa ni Gina para maging isang doktor na nagpapataas lamang ng pagkamausisa ni Lucelia. Habang nagpapatuloy ang party, pinanood ni Lucelia si Gina na nakikipag-usap sa iba pang mga bisita. Ang lahat ay tila iginagalang siya ng may malaking paggalang na para bang mayroon siyang tiyak na kahalagahan sa klinika. Napansin din ni Lucelia na madalas na tumitingin si Gina sa kanyang relo, kaya naghinala siya na may nangyayari pa. Nang maglaon, nilapitan siya ni Yuri na may dalang balita. Si Amelio, ang kanyang amo, ay nag-organisa ng isang surprise party sa isang nightclub para sa mga empleyado at kailangan nilang umalis kaagad. Nagulat si Lucelia sa party na inorganisa ni Amelio, ngunit ipinaliwanag ni Yuri na hindi siya makakapunta dahil wala siyang ticket at hindi siya mahilig sa mga club. Iniwan niya siya sa bahay para magpahinga habang kasama niya ang kanyang mga kasamahan sa party. "Aalis na tayo. Susunduin tayo ng limousine." Lahat ay inayos ni Amelio. "Relax ka, Lucelia. Medyo nabalisa ka kanina," sabi ni Yuri. Narinig ni Lucelia ang lahat sa pagkamangha. "Isang party sa isang nightclub? Pupunta ba lahat? Akala ko magdamag tayo. Hindi ko pa naibibigay lahat ng regalo mo. May isa pa akong para sa'yo," ani Yuri na pilit pinapakalma. "Kailangan mong maunawaan," pagpapatuloy niya. "Araw-araw kitang nakikita, ngunit bihira akong makatagpo ng aking amo. Hindi ako makatanggi sa party ni Amelio. Ito ay kawalang galang. Kung hindi ako magpapakita ng pasasalamat, maaaring mawala ang kanyang paggalang at pagtitiwala. Yan ang mga patakaran." Nairita si Lucelia ngunit niyakap siya ni Yuri at bumulong. "Bakit ka ba nagagalit? Mananatili lang ako roon hanggang umaga. Magtatagal ako ng 1 o 2 oras at pagkatapos ay uuwi ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal. Kailangan kong magpakita at ipakita na pinahahalagahan ko ang kilos na ito mula kay Amelio." Ilang sandali pa, wala nang laman ang bahay. Umalis na ang lahat ng mga panauhin at naririnig ni Lucelia ang mga hiyawan at palakpakan ng party mula sa malayo. Habang nararamdaman niyang unti-unting naalis sa buhay ni Yuri, sinubukan niyang huwag mawalan ng pag-asa. Mas mabuti pa siguro na kasama niya ang mga kasamahan niya. Determinado na gawing espesyal ang gabi, nagpasya si Lucelia na magsuot ng bagong damit panloob na binili niya kamakailan. Ito ay isang bagay na matapang at kakaiba sa karaniwan niyang sinusuot, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na iyon mismo ang gusto ni Yuri. "Lucelia, babatuhin mo yan. Sigurado akong magugustuhan ni Yuri. Mga lalaking ganyan, huwag kang mahihiya," giit ng kaibigan. Hinangaan ni Lucelia ang damit panloob at nagpasya na sundin ang payo ng kanyang kaibigan. Naligo siya na may mabangong foam, hinugasan ang kanyang buhok at isinuot ang kanyang damit panloob na lumikha ng maaliwalas na kapaligiran sa silid na may malambot na liwanag mula sa lampara. Gayunpaman, 30 minuto na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Yuri. Halos 3:00 na ng umaga at nakatulog si Lucelia. Nagising siya bandang 5:00 ng umaga at napagtanto niyang wala pa si Yuri sa bahay. Desperado sinimulan niya itong tawagan, ngunit ang kanyang telepono ay wala sa serbisyo. Paulit-ulit na tumawag si Lucelia, walang silbi. Inagaw siya ng kawalan ng pag-asa. Nang walang emergency number para sa klinika, nakita ni Lucelia ang kanyang sarili na natatakot sa pinakamasamang posibleng senaryo. Paano kung may seryosong nangyari sa kanya? Paano kung naaksidente siya?
Naninikip ang puso niya sa pag-aalala. Tatawag na sana si Lucelia sa ospital nang makarinig siya ng ingay sa pasilyo. Tumakbo siya para makita at nadatnan niyang pauwi na si Yuri. "Where were you? Bakit hindi ka tumawag? May nangyari ba?" Tanong niya na puno ng pag-aalala ang boses. Tumaas ang isang kilay ni Yuri at mahinahong sumagot. "Bakit ka sumisigaw? Sabi ko sa'yo pupunta tayo sa club. Walang seryosong nangyari. Hindi ko sinasagot ang mga tawag mo dahil masama ang signal at ayaw kitang gisingin." Nakaramdam agad ng ginhawa si Lucelia, ngunit hindi nawala ang kanyang pag-aalala. "Nangako ka na hindi ka may late. Kung may late ka, sana ipaalam mo man lang sa akin," she insisted furious. "Nagpapalipas ako ng gabi sa trabaho dahil sa mga emergency na operasyon at hindi ka sumisigaw ng ganyan doon." Patuloy niya na halatang naiirita. Napabuntong hininga si Yuri, hinubad ang sando at inihagis sa upuan. "Lucelia, hindi mo naiintindihan. May VIP room kami sa club, kaming dalawa lang. Bukod sa kasiyahan, napag-usapan namin ang mga importanteng bagay tungkol sa trabaho," matiyagang paliwanag niya. Pero mas nairita si Lucelia. Anong klaseng importanteng topic ang pwedeng pag-usapan sa isang nightclub? "Sa tingin mo ba tanga ako?" Bulalas niya. Bahagyang napangiti si Yuri. "Kinakabahan ka talaga. Baka magpatingin ka na sa doktor. Baka menopause na." Mungkahin ito na nang aasar sa kanya. Nagulat si Lucelia. Menopause sa edad na 38? Nakakabaliw. Pero sobrang kalmado si Yuri kaya mas lalo siyang nadismaya. Lubhang nalungkot si Lucelia kaya naramdaman niya na malapit na siyang gumuho. Alam niyang kailangan niya ng tulong medikal upang harapin ang kanyang mga hinala bago nila sirain ang kanyang pamilya. Tila nakarelax si Yuri. Humihingi pa ito habang naghuhubad. Napagtanto niya na baka siya ang nangangailangan ng tulong. "Naghahanda ako ng isang sorpresa para sa iyo," bulong ni Lucelia. Kinakalas ang kanyang damit upang ipakita ang bagong damit panloob na kanyang binili. Tumingin si Yuri sa kanya, pero bumuntong hininga lang. "Honey, it's lovely, but I'm exhausted. Can we save this for another day?" Sabi niya na may pagod na tingin. Tumayo si Lucelia, pinapanood siyang pumunta sa kwarto. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa tahimik na bahay na iyon. Gustong-gusto niya ang nakakaaliw na yakap. May hindi tama at pakiramdam niya ay may naghihintay na sakuna. Nilamon ng pagkabalisa si Lucelia. Napaka-tense niya na kahit na nakabalot sa kanyang bathrobe sa tabi ng bintana ay hindi siya mapakali. Naputol lang ang katahimikan sa loob ng bahay dahil sa kahol ng isang tuta sa malayo. Bumuntong hininga siya at nagpa siyang uminom ng pampatulog. Humiga siya sa tabi ng asawa na mahimbing na natutulog. Bukas ay magiging mas mahusay, naisip niya. Umaasa na ang lahat ay malulutas. Ngunit isang hindi komportable na pakiramdam ang nagparamdam sa kanya na parang may mangyayari. Nang magising si Lucelia, nakita niyang nakaalis na si Yuri ng bahay. Tumingin siya sa kanyang relo at kumunot ang noo. Tanghali noon, isang bagay na hindi nangyari. Ang antok mula sa gamot ay nagpakawala pa rin sa kanya, ngunit may kumikislap sa screen ng telepono sa tabi niya. Nag-alinlangan siya, ngunit napansin niya ang 10 missed calls at 5 messages mula kay Giorgio, ang detective na kinuha niya para bantayan si Yuri. Hinayaan ni Lucelia ang anumang pag-iisip ng pahinga. Ang kanyang ulo ay alerto ngayon. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Giorgio. Kinakabahang hinawakan ng sheet gamit ang kabilang kamay. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sumagot siya. "Magandang umaga o sa halip, magandang hapon," sabi ni Lucelia na may panginginig sa boses. "Hello, Giorgio, sorry for the delay. I was busy and ended up leave my phone at home. Ngayon ko lang nakita ang mga tawag mo at tumawag agad." Tumawa si Giorgio, isang tawa na parang puno ng sikreto. Pinaalalahanan niya ako na, bilang isang detective, marami siyang kakilala, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakasikat sa lungsod. Madaling araw pa lang daw ay binabantayan niya ang bahay ko at nakita niyang umalis ang asawa ko. Pero hindi niya ako nakitang pumasok o umalis. Ito ay nagpapahiwatig na ako ay nasa bahay sa buong oras. Maliban na lang kung umalis ako nang hindi napapansin na makikita niya sa mukha ng asawa ko. Nang umalis si Yuri na maganda ang kalooban, napagpasyahan ni Giorgio na nasa bahay na ako. Naramdaman ni Lucelia ang lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Batid na ang katotohanan ay nasa kanyang harapan. Ngunit ito ay isang misteryo pa rin na dapat lutasin. Nagyayelo at nanginginig si Lucelia. Inamin niya na late na siya natulog dahil nakakagroggy ang sleeping pills at nakasilent ang cellphone niya, kaya hindi niya narinig ang mga tawag. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya naging tapat. Sinabi ni Giorgio na hindi niya kailangang humingi ng tawad
ngunit mahalaga na maging tapat. Tumingin siya sa kanya sa paraang tila nakakabighani at isang kakaibang pakiramdam ng kalmado ang bumalot sa kanya. Sa pagpapasya na magpatuloy, sinabi ni Giorgio na mayroon siyang ulat na puno ng impormasyong kailangan niyang ihatid. Mayroon siyang bagong kliyente na naghihintay ng agarang tulong. I'll be at the car in half an hour. That gives you time for a shower, a coffee, and to freshen up. Nakangiting sabi ni Giorgio. Si Lucelia ay tumingin sa labas ng bintana at napansin na walang mga sasakyan sa malapit na nakita niyang kakaiba. Ngunit nagpasya na huwag hayaan ang kanyang sarili na magambala. Ang kanyang isip ay abala sa natuklasan ng tiktik. Nanganganib ba ang kasal niya? Tumakbo si Lucelia sa paliguan at pagkaraan ng 20 minuto, lumabas na refreshed at mas malinaw ang ulo. Ang isang malakas na tasa ng kape ay gumawa ng kababalaghan. Nakita niyang kumikislap ang headlight ng isang sasakyan at pumunta siya doon. "Hello Lucelia, you look great," bati ni Giorgio. Si Lucelia, na may pag-aalalang tingin, ay nagtanong, "Nalaman mo ba ang lahat?" Sagot ni Giorgio, "Hindi pa. Pumunta muna tayo sa isang lugar kung saan masusuri ko ang aking mga materyales nang hindi naaabala." Makalipas ang mga 25 minuto, nasa isang tahimik na cafe sila na puno ng mga estudyante. Umupo sila sa isang tahimik na sulok kung saan nagdala si Giorgio ng pagkain at naglagay ng folder ng mga dokumento sa mesa. Huminga ng malalim si Lucelia at binuksan ang folder. Sa loob, mayroong maraming sulat kamay na mga papel at ilang mga larawan na may iba't ibang kalidad. Ang paraan ng pag-aayos ng mga dokumento ay tila kakaiba na parang gustong ipakita ng tiktik ang pagiging tunay. Kumuha ng litrato si Lucelia at halos mawala ng malay. Si Yuri iyon na nakauniporme ng doktor, kausap ang isang babaeng may mahabang, itim na buhok. Malinaw na nakikisali sila sa isang pag-uusap. Pagtalikod niya sa litrato ay nakita niyang nakasuot ng malaking sunglasses ang babae at hindi niya ito nakilala. Sa kasunod na larawan, si Yuri ay nag-iisa sa isang restaurant. May pulang rosas sa tabi ng mesa na tila may hinihintay. Sa wakas, ang susunod na larawan ay nagdala ng paghahayag. Ito ay mula sa parehong cafe, kasama si Yuri na nakaupo sa mesa kasama ang parehong babae na may mahabang itim na buhok. Nakilala agad siya ni Lucelia. Si Gina iyon. Ang paningin kay Gina, nakasuot ng damit na naka-highlight sa kanyang kurba at may hawak na rosas, na nakangiti kay Yuri, ang huling dayami. Si Giorgio, nakalmado pa rin sa kanyang kape, ay nagtanong tungkol sa babae at sinabi ni Yuri na hindi siya nagtatrabaho sa klinika. Ngunit kahit papaano ay nasangkot. Inihayag ni Lucelia na may halong galit at kalungkutan na si Gina ang asawa ni Amelio Navarro. Naging maigting ang katahimikan. Lumilitaw na si Yuri ay nagkakaroon ng relasyon sa kanya at ang detective ay may patunay. Mga larawan nakuha sa isang eksklusibong restaurant. Ipinakita sa mga larawan sina Yuri at Gina na magkasama, papunta sa isang maingat na hotel kung saan sila nagpalipas ng oras noong naglalakbay si Amelio. Ang ibang mga larawan ay nagpakita kay Amelio na bumibili ng mga regalo para kay Gina. Si Lucelia, na halatang nabalisa, ay nagsiwalat na nagsinungaling. Si Yuri tungkol sa corporate party noong nakaraang gabi. Si Giorgio na may mapanuring ngiti ay nagsabi kay Lucelia tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa. Hindi niya napansin na magkasama sina Yuri at Gina sa club. Ang party na inorganisa ni Amelio ay hindi kailangan ng imbitasyon, ngunit hindi nagtagal doon si Yuri. Umalis sila ni Gina patungo sa isang hotel, kung saan sila tumuloy hanggang halos kinaumagahan. Si Lucelia na nalungkot ay nagprint ng mga larawan sa sandaling umalis si Yuri sa hotel at tumakbo pa uwi. Pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng mga luha, ngunit hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay nalinlang at pinagtaksilan. Nagkulong siya sa banyo at umiyak, pakiramdam na tuluyang nawasak. Sa gitna ng sakit, napagtanto ni Lucelia na hindi na mauulit ang kanyang buhay. Iniisip niya kung paano ito napunta sa lahat at kung ano ang susunod na gagawin, habang ang bigat ng pagkakanulo ay durog pa rin sa kanya. Habang Lucelia nakabawi sa sarili, naalala niya Hadad at ang espesyal na paraan ng pagtingin niya sa kanya nang magkita sila. Ito ay isang hitsura na Yuri matagal ko nang hindi na ibigay sa kanya. Ngayon, nang makita niya ang mga larawan, nakilala niya ang hitsura ng ibang babae. Gina, ang asawa ng kanyang amo. Medyo namumula pa ang mga mata. Lucelia, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Huminga ng malalim at bumalik sa mesa. Curious na
Pinagmamasdan siya ng detective nang bumalik siya na may salaming pang-araw. Mas pinili niyang huwag magsuot ng salamin dahil gusto niyang makita ang mga reaksyon ng mga tao, lalo na sa mga madramang sandali na ganoon. Ibinigay ni Giorgio ang folder na naglalaman ng lahat ng impormasyon at mga larawang nakolekta niya, kasama ang mga larawan ng hotel na nagpakita ng mahahalagang detalye. Lucelia gumalaw, nagpasalamat at tinanong kung magkano ang utang niya. Ang tiktik na may ngiti ay tumanggi sa pagbabayad. Sinabing naroon siya upang tumulong at walang inaasahan na kapalit. Desididong sumulong, Lucelia hindi na raw niya kakailanganin ang kanyang mga serbisyo. Tumaas ang isang kilay ng detective, nagulat sa kanyang matatag na desisyon. Lucelia, pagkatapos ng unang pagkikita, tinanggap niya ang malupit na katotohanan at nagpa siya na oras na para baguhin ang kanyang buhay. Salamat sa lahat. Malaki ang naitulong mo sa akin, sabi niya. Tinanggihan ang pera at inayos ang mga papel sa kanyang briefcase bago nagpaalam. Habang naghihintay ng taxi, Lucelia, nag-isip ako kung paano mag-move forward. Tumingin siya sa salamin sa banyo. Napagpasyahan niyang oras na para maghigante sa lalaking minsan niyang minahal at pinagkatiwalaan. Pakiramdam niya ay karapat-dapat siyang maging masaya at walang ibang makakontrol sa kanyang buhay. Pagdating niya sa bahay, nakita niya Yuri at tinanong niya kung nasaan siya. Malabo siyang tumugon na sinasabing abala siya sa ibang mga bagay. Yuri, oblivious sa mga nangyayari. Sinabi niyang pupunta siya sa opisina at babalik mamaya. Pagkatapos Yuri, lumabas ito. Lucelia, isagawa ang kanyang plano. Nakaupo sa kanyang silid, sinuri niya ang mga larawan ng hotel na ibinigay ng tiktik na nagpatunay sa kanyang pinakamasamang hinala. Tuloy-tuloy, ikinonekta niya ang isang USB memory stick sa kanyang laptop at iniimbak ang lahat ng ebidensya. Makalipas ang ilang oras, kung kailan Yuri lumabas ulit, Lucelia nagpadala ng mga larawan ng Gina at Yuri sa lahat ng kanyang mga contact at sa lahat ng kawani ng klinika. Pero Lucelia, alam kong hindi iyon sapat. Inaccess niya ang kanyang email Yuri at nakakita ng listahan ng mahahalagang contact kasama ang email address ni Amelio. Sa isang determinadong ngiti, Lucelia nagpadala ng mga mapanuksong larawan sa lahat ng mga email sa listahan. Kailan Yuri bumalik sa gabi, Lucelia, alam kong ang susunod na umaga ay magdadala ng malaking epekto. Wala siyang binanggit tungkol sa nangyari, ngunit ang kanyang pag-uugali ay nagpapahiwatig na may isang bagay na lubhang mali. Habang Yuri humiga, Lucelia, nanatili siya sa kusina, nakatingin sa labas ng bintana at nagmumuni-muni sa lahat ng kanyang ginawa. Kinaumagahan, kapag aalis para sa trabaho, Yuri nakatanggap ng tawag sa telepono. Lucelia sumagot at nakinig. Yuri, sa takot, ipaliwanag na natanggap ng lahat sa klinika ang mga larawan. Inakusahan niya siya, ngunit Lucelia, na may malamig na kalmado, sumagot, hindi mo alam kung ano ang nangyayari, hindi ba? Alam na ang kanyang paghihiganti ay natapos na. Ang paghaharap sa Yuri, ito ay matindi at masakit. Lucelia, ipinakita ang mga larawang nagpapatunay ng pagkakanulo sa Yuri at hindi niya ito maitatanggi. Sinusubukang ipaliwanag ang iyong sarili. Yuri, natagpuan ang kanyang sarili na nasulok ng katotohanan. Lucelia, ipinahayag niya ang lahat ng sakit at galit na nilinaw kung gaano siya nasaktan na dinala niya ang kanyang kasintahan sa bahay. Pusang tadami manu. Bigat ng pagkakanulo ay tumama sa kanya ng husto at Lucelia handang harapin ang kahihinatnan ng kanyang desisyon. Laking gulat ni Yuri sa isiniwalat ni Lucelia. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ayaw ni Lucelia na makarinig ng mga dahilan. Desidido siyang sabihin ang lahat sa mundo, lalo na kay Amelio, ang asawa ng kanyang kasintahan. Mahigpit na ibinaba ni Lucelia ang telepono. Iniwan si Yuri na paralisado at nasa estado ng pagkabigla. Desperado at galit na galit, buong lakas niyang ibinato sa dingding ang telepono. Nakaupo sa kanyang opisina, para siyang sugatang hayop, hindi alam kung paano magre-react. Sa trabaho, napansin ni Yuri na kakaiba ang kinikilos ng lahat. Nagbulungan ang kanyang mga kasamahan at lumayo sa kanya at halatang kinakabahan ang kanyang katulong. Nang tanungin ni Yuri si Nora tungkol sa nangyayari, nagalinlangan siya bago sumagot. Sa wakas, na may pag-aalalang ekspresyon, sinabi niya na ayaw niyang masangkot sa chismis at mas pinili niyang dumistansya. Nagsimulang maramdaman ni Yuri ang bigat ng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. "Call me if you need anything," nagmamadaling sabi ni Yuri bago lumabas ng opisina. Naguguluhan siya sa kakaibang kapaligiran sa paligid.
at hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaganito ang lahat. Lumala ang kanyang sitwasyon nang pumasok si Amelio sa silid. Sinubukan ni Yuri na batiin si Amelio ng isang ngiti at pakikipagkamay, ngunit nagulat siya ng isang suntok sa mukha. Galit na galit si Amelio at hindi itinago ang kanyang pagkabigo. Nalaman na niya ang tungkol kina Yuri at Gina at lalong lumala ang sitwasyon nang agad siyang pinaalis ni Amelio. Hindi ka na nagtatrabaho dito, galit na deklara ni Amelio. You betrayed my trust and humiliated my wife. I'm going to ruin your reputation para hindi ka makakuha ng trabaho kahit saan. You signed your death warrant. Kumalabog ng malakas ang pinto kaya nahulog ang certificate ni Yuri sa dingding. Binuksan niya ang kanyang laptop na may bukol sa kanyang lalamunan at sinimulang suriin ang kanyang mga email. Nakakita siya ng mga mensahe na may mga nakakakompromisong larawan nila ni Gina. Ito ay isang mapangwasak na dagok at labis na pinagsisihan ni Yuri ang kanyang ginawa. Samantala, inihahanda ni Lucelia ang kanyang mga gamit para makaalis sa bahay na dati niyang masayang tahanan. Tumawag siya ng taxi at habang nakatingin siya sa bakanteng bahay sa huling pagkakataon, magkahalong lungkot at ginhawa ang kanyang naramdaman. Sa hotel kung saan siya sumilong, tinawagan niya si Taina at nagpaalam sa lahat ng nangyari. Mabilis na napagtanto ni Taina na si Lucelia ay dumaranas ng isang mahirap na oras. Hiningi lamang ni Lucelia ang mga contact details ng abogado, determinadong magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Baka mas mabuti pa kaysa dati, sabi ni Lucelia kay Taina. Kailangan ko lang, ayusin muna ang ilang bagay. Tinawag niya ang kanyang abogado. Ginawa ang mga detalye ng diborsyo at nagpasya na huwag pumunta sa korte. Ipinagkatiwala ang lahat sa kanyang abogado. Sa mga kinakailangang mapagkukunang pinansyal, handa na si Lucelia para sa bagong yugtong ito. Pagkatapos ayusin ang mga dokumento, nadama ni Lucelia na kailangan niyang makipag-usap sa isang mahalagang tao. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay nakausap niya si Haddad. Haddad, ako ito, taos-pusong sabi ni Lucelia. I'm going to file for divorce from my husband. He cheated on me. Siya ay nagpakawala, nagpahayag ng kanyang panghihinayang at humihingi ng tawad. Samantala, nasa bahay si Yuri, nakahiwalay. Hindi pinapansin ang daan-daang missed calls at mensahe. Nang sa wakas ay tumawag si Gina, nataranta siya. Napagtanto ang mapangwasak na epekto ng kanyang mga aksyon. At kaya, sina Lucelia at Yuri ay nasa magkahiwalay na landas. Parehong nakaharap sa dulo ng isang kwento na minarkahan ng pagkakanulo at pagkabigo. Nasa sarili nilang mga kamay na ngayon ang kinabukasan at kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili at ang sakit ng buhay na nagbago ng walang hanggan. Pinalayas ako ni Amelio sa bahay. Yuri sigaw niya sa telepono. Puno ng kawalan ng pag-asa ang boses. Siya ay nasa pagkabigla. Pinapanood ang kanyang buhay na gumuho dahil sa pagtataksil. Ang buhay ko ay nasa kaguluhan. Gina, na nawasak din, ay hinarap ang malupit na katotohanan ng epekto ng kanyang pagkakanulo. Yuri desperado, sinubukan niyang humingi ng tulong. Come to my house. Umalis ang misis ko at nag-file ng divorce. Now you can live with me. Pagmamakaawa niya. Titira kasama mo? Baliw ka. Sagot niya Haddad sa hindi paniniwala. Sino ka ba talaga? Isang doktor na hindi na rin makapagtrabaho. Kung wala si Amelio, wala ako. Yuri frustrated niyang sagot. You and your wife can go to hell. Ayaw na kitang kilalanin. Huwag ka nang magpaalam, umalis ka na lang sa buhay ko. And with that, binaba na niya ang phone with a brusque gesture. Yuri inilagay niya ang telepono sa bagong mesa na binili niya. Sinusubukang hindi ito masira. Nang walang trabaho at hindi alam kung saan pupunta, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman ang sakit at kawalan ng kakayahan ng kanyang bagong katotohanan. Lumipas ang isang buwan at Lucelia nasa airport ako. Namangha akong nasa Paris. Hindi pa ako nakapunta sa Europa noon at narito siya. Nakaramdam siya ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. May nakita siyang papalapit. Nagningning ang mga mata niya nang makilala niya Haddad na may hawak na malaking bouquet ng bulaklak. Niyakap niya ito ng buong pagmamahal at tumingin sa mga mata nito. Hello ma'am, I'm so happy to see you. I've been waiting for this moment probably my whole life. Aniya. Sabay abot ng kamay. Pwede ko bang kunin ang sayo? Ipapakita ko sayo si Paris. Lucelia niyakap niya ito ng mahigpit. Feeling for the first time in a long time like he was at home. You've never been anywhere, my love. We'll have our whole lives ahead of us to explore together. Bulong niya. Haddad sa taingan ng Lucelia.
Napangiti siya, pakiramdam niya ay ligtas siya at minamahal. Oo, magiging ganoon, sumang-ayon siya. Nang may kumpiyansa at magaan na puso, handang magsimula ng bago at kapanapanabik na paglalakbay kasama Hadad. At kaya, sa ilalim ng kaakit-akit na kalangitan ng Paris, Lucelia nakatagpo ng bagong pag-asa at magandang kinabukasan na napapaligiran ng pangako ng mga bagong pakikipagsapalaran at isang tunay na pag-ibig na tila bumangon upang hilumin ang lahat ng sugat ng nakaraan.